Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating mga kapwa kasari-sari store owner and aking mga friends dito sa YT. Magandang araw po muli sa inyong lahat. So for today's video mga kasari, ito po ay na meron po akong napakagandang share sa inyo para po magiging aware kayo na meron palang mga ganitong bagay na mangyayari dito sa ating tindahan. Hello mga kasari, eto na po ang ating topic for today. Magandang araw pong muli sa aking mga kapwa kasari-sari store owner and ang aking mga friends dito po sa YT. Ako po talaga mga kasari, gusto ko yung aking mga experiences dito sa aking tindahan, gusto ko pong i-share sa inyo para po magiging aware tayong lahat na meron palang mga ganitong klaseng mga modus ng ating mga customer na hindi po talaga natin akalain na ganun po ang may mga masasamang intention po pala ang ibang tao dito sa ating munting tindahan. Kahit sabihin na nating malit lang ang sari-sari store natin, meron po talagang mga taong gustong magsamantala kung papayagan nating mangyari sa ating tindahan. So for today mga kasari, itong pangyayari na ito mga kasari ay fresh na fresh. Kahapon lang po talaga ito nangyayari at gusto ko kaagad-agad i-share sa inyo para hindi natin makalimutan ang detalye. Gusto ko po sana talagang kuhanan siya pero para hindi po tayo, kasi tayo po ay nagbablog lang, para hindi tayo masisi or maano, hindi ko na lang po i-flex ang kanyang itsura. Siya po ay naka-uniforme at akalain ko po talaga na siya ay isang nasa gobyerno nagtatrabaho. So naka-uniform siya. Ngayon, kasi alas 2, yung mga oras kasi mga kasari, bantayan nyo itong mga ganitong oras ng between 2 o'clock papuntang 3:30 or 4 o'clock. Yung mga time na yan, patay oras po yan dito sa ating tindahan. At marami pong gustong magsamantala sa ganyang mga oras. Oras kasi na yun mga kasari, hindi ko naman talaga ini-inspect na merong darating na isang taong naka-uniforme dito tatambad sa harapan ko at magpapa-cash in. Ngayon po, speaking of cash in, tayo naman po ay merong ganong klaseng negosyo dito sa ating tindahan. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ma'am, pwede pong magpa-cash in ng 2.5. Sabi ko, yes ma'am, sabi ko sa kanya. Naka-uniform siya. So, hindi ko akalain na scammer pala yung tao na yun. So, ang ginawa niya is, syempre, kunuha ko yung number niya. And, nung pagsabi ko sa kanya ng charge na 50 pesos sa 2.5, kasi ang 2.5 ko po mga kasari is 50 pesos, parang na-sense ko kaagad na parang ayaw niyang maglabas ng pera. Kasi sinulat ko muna ganun ako susulat ko muna sa aking notebook and then pagkatapos ko isulat, hihingiin ko yung bayad before ko siya i-process. So ngayon parang ang sagot niya sa akin, na-send mo na ba? Na-send ko na ba raw? So hindi ko pa talaga actually na-send. Kumbaga sinulat pa lang natin sa ating listahang notebook kasi ganun po ang process po. Write the numbers and then collect the money and then process. Ganun po. So ngayon, ang sagot niya sa akin, nung hingihan ko siya ng bayad, sabi niya, na-send mo na ba ma'am? Sabi ko, hindi pa po. So, hindi siya nagkuha ng pero. So, what will I do? Di, syempre, pinrasis ko na lang. Pinrasis ko. Pinindot ko sa cellphone ko. And then, pinakita ko sa kanya yung pangalan kung tama. Pero, hindi ko pa po talaga na-send. Hindi pa na final send. Nakuha pa lang yung, kita ko pa lang yung pangalan niya. Pinakita ko kung tama yung pangalan na yun. Kasi, syempre, 2.5 mga kasari, dapat hindi tayo magkakamali. So, tama daw. So, ang kamay ko ay nakaganyan na. So, ibig sabihin, kukuha na, mangungulekta ako ng bayad. Sabi niya, na-send mo na ba? Sabi ko, ma'am, 50 ang charge. Ganun ang sagot ko. Sa pagsabi niya, na-send mo na ba? Sabi ko, 50 ang charge. So, ibig sabihin, 2,550 ang ibigay niya sa akin. Kaso, hindi talaga siya nagkuha ng bayad. So, ako naman, para hindi ko kaagad ma-send, siling ko, ma'am, nasira yung internet. Walang internet ayaw mag-go. Ayaw mag-final go. Niya, subukan mo ulit, ma'am. Sabi ko, baka sira ang GCash. Yan. Kumbaga, gumawa na ako ng alibay na baka sira siguro ang GCash, ma'am, kaya ayaw mag-go. Kasi syempre, ayaw niya magbigay ng bayad. Ayaw niya kumuha ng bayad. So, syempre, hindi ko po talaga isi-send kapag wala siyang cash na on hand na ibibigay sa akin. Tapos, yun ang nangyari. Sabi ko, ma'am, nasira siguro ang GCash, ma'am, guba siguro subong amo na. Inilonggo ko na siya. Guba siguro ang GCash, ma'am, kaya ayaw mag-send. Tapos yun, ma'am, itry mo ulit, ma'am, i-off mo yung cellphone mo.
Oh, sige, sinunod ko siya. In-off ko yung cellphone ko, and then in-on ko uli. Kasi parang gusto kong umalis na lang siya, pumunta na lang sa iba, doon na lang siya mag-Gcash kasi parang ayaw niya talagang magbigay ng pera. So ngayon, sabi niya, ma'am, itry mo uli, patayin mo yung cellphone mo. So pinatay ko, tapos inire-on ko. Tapos ayun, pinakita ko agad ang pangalan sa kanya. Ay, ito na ba, ma'am? Okay na, ma'am. Tinry ko uli na talagang bigyan ba niya ako ng pera na 2.5. Talagang ayaw niyang magbigay ng 2.5. Akala niya na-send ko na. Sabi ko, ma'am, eto na, okay na, 2.5, ma'am, 2.550. So, akala niya na i-send ko na. Pero hindi ko pa talaga final send kasi wala pa siyang perang binigay sa akin. Tapos, pag sabi niya na okay na, na-send na, bigla siyang dumampot sa bulsa niya. Gumanon siya. Ay, sabi niya, ay, nahulog ang pera ko, ma'am. Nahulog. Nawigit yata. Nawigit, ibig sabihin nahulog. Nahulog yung pera ko, ma'am. Nawigit yung pera ko. Wala na sa bulsa ko. Oh my God. Naka-uniform siya, mga kasari. Diyos ko. Hindi ko lang sabihin ko anong uniform. Basta blue uniform. Blue uniform, pants, blue sa taas, blue rin sa ilalim. Kulang na lang may barrel. Pero wala siyang nakalagay na barrel. Diba, usually may nakalagay na barrel sa bewang. Pero wala siya. And then, nakakap siya ng black. Tapos, yun. Ang sabi, akala niya mga kasari na send na. Balikan lang daw niya ang bayad. Oh, see? Ikaw naman, kung hindi ka alerto na isang tendera, talagang maisahan ka. Dahil matakot ka kasi naka-uniforme nga. Akala mo, talagang na tao, seryosong tao, or hindi manloloko, hindi scammer, di ba? So, isisend mo kung ikaw. Kaya dapat, ang isang tindahan talaga mga kasari, kahit na antukin sa time ng oras na yung mga patay oras, dapat alerto ka palagi. Kasi kung na-send mo yun, what if kung na-send ko yung 2.5? So, pinagalitan ako ni partner ko kasi akala niya na-send ko. Pero in fairness, hindi ko talaga isi-send kasi wala pang cash na inabot sa akin. At sabi niya, balikan lang daw. Hindi naman siya bumalik paghapon. O, diba? So, may mga taong gagamitin ng ibang uniform para makapang-isa sa kapwa. Like sa atin ditong tindahan na maliit lang, iisahan pa. So, kung kayo merong ganyang negosyo sa inyong sari-sari store, dapat double alert talaga mga kasari. Kasi may mga tao palang ganyan, no? So, talagang parang hindi ako makamove on kung ako ay kung talagang naisahan niya ako. Pero hindi ako nagpapaisa mga kasari. Kasi nga, malaking halaga yun. Kahit na 100 or 50, kapag walang binigay sa atin o walang bayad sa atin, never talaga nating i-process yan. I-process, final go lang kung na-collect na natin yung pera. Kasi sa ngayon na panahon, napakarami manloloko. Kaya dapat pera muna bago process. Or process, pakita lang kung yun ang pangalan, pero make sure na i-collect mo yung bayad. Kung walang bayad, walang final go. Yan. Walang final okay kapag walang bayad. Ganun po ang tindahan ko, mga kasari. Kaya kahit na nag-iisa lang ako, at sabi nila, ay maliit na babae lang to, kayang-kaya nating lukuhin. Okay daw, hindi po ako makakayang lukuhin ng kung sino man dyan. Kahit naka-uniform pa yan, basta without the money, no processing at all. Yun po ang patakaran ng aking tindahan. No money, no down, no money, no cash in. Diba? Oh, so much for that, mga kasari. Ayan, sinishare ko sa inyo na dapat maging alerto. And also, yung tindahan natin for today is very good kasi always updated. Ang ating mga cup noodles almost updated. So yun mga kasari, ang ating rice ay okay, napakarami pa nating stock. Ang itlog ay dalawang almost 2 trays, so kailangan pa nating mamili dyan. Ang lahat pa naman ay okay sa all right. So happy weekend na lang po sa inyo lahat. Happy Thursday, happy Saturday, Saturday and Sunday is a marketing day, so dapat open tayo. Pwede tayong mag-day off ng Monday, Tuesdays, or Wednesday, mga regular days, pero not Saturday and Sunday kasi mabili po yan sa ating tindahan. So see you all on my next video. Bye-bye!